Sa ngayong vlog pala guys, magbigay ako ng konting tip, konting idea para hindi kagad masira yung inyong amplifier. Bago pa lang lahat guys, sa vlog ko ng amplifier, akala ng mga customer amplifier lang ang ginagawa ko. Actually gumagawa rin po ako guys ng mga TV. Yan guys, maraming TV dito malalaki. Yan, karamihan dito mga TV. Yun lang, siyempre gumagawa kasi ako ng vlog pag walang masyadong gawa. Magdo-December na, baka sakali madalang na lang ako magawa ng vlog. Siyempre ang daming habulin na gagawin. Pero sa ngayon, ulitin ko lang, magbigay ako ng konting tip, konting idea para iwas sira yung inyong amplifier. Bagong gawa ito, marami kasing amplifier dito nagpapagawa ng 502 733. Ang unang maibigay ko na tip para iwas sira yung inyong amplifier, siyempre, una, kilalanan nyo guys kung ano yung amplifier nyo. Itong amplifier na ito, marami hindi nakakalam. Ito guys, yan. Nakadesign ito sa stereo karaoke amplifier. Hindi ito pang mobile o ginagamit sa sound system na pang malakasan. Ulitin ko ulit. Ito, nakadesign siya, stereo karaoke amplifier. Ano ba ang ibig sabihin ng stereo karaoke amplifier? Yan. Siyempre, mayroon siyang lagay ng mic. Yan, may nakasulat karaoke. Then may ano guys, bass, treble. Sa mga lumang amplifier, bass and treble lang. Siyempre karaoke yan. Ito guys, meron siyang middle. Yes. Ang amplifier na ito ay nakadesign yan sa more on vocals. Vocals yung siyempre karaoke. Hindi naman pwede masyadong kalabog sa karaoke. Mahirap naman yata mag karaoke na puro kalabog. Yan nga, dahil nga pang karaoke siya, mayroon siyang yan, middle. Sa vocals ito guys, vocals, more on boses siya. Yung pangalawang tip na maibigay ko para iwas sira yung inyong amplifier, alamin nyo guys kung ilan ang kapasidad na ng inyong amplifier, yung kanyang makayanan na speaker. Actually, may nakasulat ito sa online. Yung kanyang minimum load is 200 watts, yung kanyang maximum is 500 watts. Siyempre guys, ang ibig sabihin ng maximum, huwag kayo lumampas guys ng 500. Huwag kayo bumaba guys ng 200 watts. Siyempre guys, pag kukunin mo yung kanyang normal load, siyempre yung gitna, yan. Ang normal load nitong amplifier ay 350 per channel, 8 ohms. Yan. Yung pangatlong may bigay ko na idea para iwas sira itong amplifier, wag yung masyado guys taasan yung kanyang bass. Ito, pag masyadong nakapul ito, yan, lalo na kung yung speaker nyo kumakarag na nakapul pa, mabilis uminit guys yung kanyang upiti. Ito, kadalasan na nangukos na sa sira sa amplifier ito nga, yung so much na masyado malakas ang bass. Ulitin ko ulit, itong amplifier nakadesign guys sa karaoke amplifier. Hindi ito masyadong kuhan yung kanyang bass. Kung baka sa yung nga, yung ginagamit ito yung kanyang vocals, yung kanyang high. Yung pang-apat na idea na may bigay ko, kung maaari, left and right channel lang yung lalagyan ng speaker nya. Huwag kayo masyadong gumamit ng 4 ohms na speaker. Gagamit kayo guys ng 8 ohms na speaker. Pag kinabitan mo kasi lahat yan, yung sa likod nya, dito guys yung kanyang likod yan. Pag kinabitan mo lahat yan, magiging 4 ohms yung amplifier.
malakas uminit itong amplifier. Kung maaari, yung left and right channel lang lalagyan nyo, tag-isang speaker 8 ohms para iwas sira. Ulitin ko lang guys, yung normal load nitong amplifier nito ay 350 watts per channel. May nagtanong sa previous vlog ko, itong amplifier na 5 auto, pwede ba sa loadan ng ng 800 watts na speaker? Siyempre pag ako tanongin nyo, pwede mo sa loadan ng 800 watts na speaker. Kailangan guys, siyempre yung quality of sound, hindi naman masira yung amplifier, pero yung quality of sound, yun nga, hindi siya maganda. Pag binara mo ng bass dito, yan, kumakarag na yung speaker, gumagaralgal, dahil nga hindi niya kaya yung speaker. Sa nagpaparinta ng video okay, marami kasi ang customer na nagpaparinta ng video okay, 5 yata yan. Yung nga, sa video okay kasi nag-load sila dito na 4 na speaker, at bali nagpo 4 ohms yung speaker. Ang niloload nila dito ay 250 watts 8 ohms, bali 4 na piraso. Yung nga, 2 sa kaliwa, 2 sa kanan. Yun lang guys, karaoke kasi hindi sa sumat bass, hindi sa masyadong ginagamit to. Yung ginagamit ito ay vocals ito, kaya hindi masyado uminit yung amplifier. Kayang kaya niya guys ang amplifier, dahil nga more on vocals siya. Ulitin ko ulit, yung madalas na nakakasira sa amplifier ito guys, yung kanyang bass. Yan, yung sumats kalabog ba. Hanggang dito lang muna siguro guys. Sana may nakuha kayo na idea tungkol dito sa mga tip para iwas sira yung amplifier.